Ang karugtong ng nakaraan, habang nag-uusap ang president ng ANA Group at ang kanyang assistant, lahat ng mga nangyari noon at hanggang ngayon, ay dahil yon sa brat na yon. Opo, at ito ay tulad sa nakalap namin impormasyon. Nakumpirma namin na may masamang dugo talaga sa pagitan nila ni Master Dongsong. Tsaka ang estudyanteng kilala bilang Lee Yeren, na nakilala ng Young Master sa Korea University, at siya ay sinasabing dating kasintahan ni Jang Tae-san, at ang insidente sa Dechun Beach, nakumpirma namin na ito ay dahil sa isang issue sa sexual harassment. Tsaka ang issue sa girl na member ng girls group na FOB, ay close friend pala niya ito, at hindi lang si Young Master, ito po ay parehong kaso kay Mr. Oh Ju-hyuk ng Gwangju City. Ano, pati si Ju-hyuk? Opo, nalaman namin na ang ANA apartment na nasa progreso ay sumasalungat na sa orphanage na ang nag-sponsored ay si Jang Tae-san, then sinasabi mo ba na si Jang Tae-san ang nag-leak ng video ni Ju-hyuk? Naniniwala po ako na isa yon sa kaso, biglang binaksak ang dalawang kamao sa ibabaw ng office table at lumikha ito ng malakas na ingay, ang walang hiyang yon. Pati ang mga pag-atake sa aming grupo. Ay plano niyang lahat, gigil na pinagdikit ang mga ngipin nito. Opo, ito ay ang Lore Investment Group at kasama ang ilang foreign investors. At nakarating na kami sa conclusion kasali sila at magkakapit kamay na. Pati na rin po yung building na binili ni Jang Tae-san ay puno na rin ng mga ex-member ng Daewoo na bahagi na ngayon ng takeover team, tangina nakuhaan niya ako ng impormasyon. Hindi ko dapat hinayaan ang aking mga bantay dahil sa kanyang edad, tama ba ang mga impormasyon na sinabi mo? Opo na double check na namin po ito, sino ang bastard na iyon? Siya po ay napapabalitang isang Diyos ng investment, at naka-receive po siya ng maraming benepisyo mula sa futures and exchange rates. Tama, then parang nakipagkamay din siya kay Lee at Jang. Opo, since the Lee at Jang at si Director Dongmon ay isang senior, at medyo mataas po ang posibilidad, natawa ang Hangul sa nalaman. Kick, umiinom ako ng gamot sa lahat ng oras nang hindi ito nalalaman, Ninoman, habang ginagawa niya ang lahat ng mga bagay na ito sa ilalim ng aming mga ilong at hindi ko man lang nalalaman, patawarin niyo po ako CEO. Okay lang, nangyayari ang mga bagay na ito sa buhay, agad na pamulat ang mata ng lalaki. Simula noon, sa tuwing nakikita ko siyang tumatawa ng ganyan, palagi itong magre-resulta ng isang tao na mawawala hanggang sa ito ay hindi na makita kailanman. Maya-maya ay tumayo ang matandang CEO, naglakad ito papunta sa glass wall at tumano ito, ang mga shareholder ba nag-meeting na bago mag-isang linggo hanggang ngayon? Opo at sa tingin ko naniniwala sila, si President O, ay mas galit kaysa dati. Parang sa pagkakataon nito ay tiyak na pipili-piting nito ang leeg ng taong iyon. Oras na para mawala ang bastard na yon. Bulong ng matandang CEO. Lumipas muli ang araw. Sa University of Korea, sumapit ang araw ng festival, handa na ba ang mga stir-fried pork sa mga oras na ito? Oo, ako na ang bahala, okay. Yun scallion pancakes, nakahanda na ba? Ako ang inyong house chef, pwede mo ipaubaya sa aking ang lahat. Sige, iiwanan ko na lang muna sa'yo, pati ang professor ay pupunta dito kaya huwag kang magkakamali, yes, Representative Gwa. Anyway, ano nga pala ang plano ng Law Department this year? Hindi ba sila gagawa ng isang buong lechon ng baboy tulad noong nakaraang taon and give up? Tama, ang pagkain ay nasunog at nahilo ito, at ito ay isang kabuuang disaster para sa kanila. Terrible ang Law Department kapag sama-samang nagtutulungan, mayroon ba silang anumang kawili-wiling tignan? Oo, sa loob ng maraming taon ang tanging bagay na nasa kanilang stall ay langaw, at kung hindi man lang sila makapagbenta sa kanilang departamento, paano sila makakapagbenta sa ibang lugar? Tama, ito ay talagang nakakahiya, hahaha. Habang naglalakad ang tatlong estudyante ay tuloy ang kanilang pag-uusap, at bigla silang nagulat sa nakita. Ano ang mga iyon? Wow, bakit ang laki ng space nila? Ito ay tungkol sa laki ng lahat ng iba pang mga departamento na pinagsama-sama, tama. Ano ang mga ito? Hindi ko gusto ang nararamdaman ko, maya-maya ay may dumating na mga truck. Ano ang mga truck na ito? Huminto ang iba pang mga truck, at nagmamadali ang mga kilos ng mga tao doon. Everyone, bilisan nating at iset na ang mga bagay na ito, bilis. Yes, po. Agad ibinaba ang mga mahabang lamesa at upuan at inayos ang mga ito,
Wow, ang gagara ng mga lamesa at upuan, gaano ba karami ang mga tank ng gas na iyan? Hindi ba mga pagkain ng hotel ang mga iyan? Chinese fry pan, ano bang nangyayari dito? Wala akong magandang pakiramdam tungkol dito, kung tapos na mag-ayos, itayo na ang mga ito. Hindi ba iyan ay hindi ordinaryong tent? Sa ganitong kagandang setup ay makakapagbukas na sila ng isang restaurant. Nakita ng mga ito ang malaking aquarium na may mga sari-saring seafoods na kapag may gustong ipaluto ay iluluto ito ng sariwa. Wow, it's clams. Mayroon pa ditong mahabang legs ng octopus. Mayroon din normal na octopus dito. Hindi ba ito ay buhay na webfoot octopus? Nakakabaliw ito. Ano ang mga ito? Nag-hire din sila ng mga chef. Ang law department si Sunbay ba ang nag-sponsor ng lahat ng ito? Ang bastard na ito ay nakakabaliw. Mga baliw. Ito ay festival, bakit? Dapat patakbuhin ito ng mga estudyante. Ito ay pandaraya ha. Hindi naman sila marunong magluto. Sigawan ng mga estudyante. Oo nga. Alam mo ba kung gaano kahirap i-set up ang mga sangkap na yan? At magkano lang ang pinaplano nilang singiling sa mga sangkap na iyan? Mga tanga ba sila? Oo nga. Huwag kayong stress, guys. Bluff lang yan. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na talento. Everyone, good luck. Right, let's go. Oh, maya-maya ay may dumating na lalaking may katungkulang sa university, tumingin ito at akala ko tapos na sila. Gayunpaman, dapat kong sabihin na ang lahat ay mukha magaganda. Lumapit ang isang estudyante, President Yu, hindi ba ay cheating ito? Ano kamo? Ang school festival ay dapat ay estudyante ang magpapatakbo. Pero, kung nakakuha sila ng ganitong kalaking pabor, maliwanag na panloloko ito, di ba? Hahaha, hindi ko akalain na maririnig ko iyan mula sa business department, hindi ba kayo rin ay laging nakakatanggap ng tulong? O nakalimutan nyo na ba? Kahit ngayong taon, ang mga stalls nyo ay hindi naman mukhang pinondohan din ng department funds, di ba? Ano, pero sino naman ang sponsor nito? O baka naman sa pakikipagtulungan mo ito sa isang kumpanya? Sa pagsasalita ng babae ay bigla may pumasok sa isipan nito, teka. Hindi kaya bulong ng babae. Maya-maya ay dumating ang ating bida, lahat pala ay nandito na ng maaga, agad naman napatingin ang mga ito, nagtaka naman ang ating bida, dahil nakatutok ang mga mata nito sa kanya, kaya napaakto ito na naikumpas ang mga kamay nito, meron bang problema? Agad na nainas ang babae, ang dating sa kanya nito ay nang asar pa ito. Jiang Taesan, ikaw na naman. Samantala, sa airport lumabas ang lalaki at tumawag ng taxi. Sige, pumasok ka na. Agad naman pumasok ang lalaki. San po kita ihahatid, mister? Agad na bigla ang lalaki na parang natakot nang makita nito ang kanyang pasahero sa salamin na nasa harapan nito. Nakita nito ang matalim at seryosong mukha nito, agad naman itong sumagot. Apgaheyong, sino ang lalaking ito? Matindi siya kung makatingin. Inaano ba ito? Bulong ng taxi driver na matindi ang nadaramang kaba. Samantala, habang walang tigil sa pagluluto, pati na rin ang mga umo-order ng pagkain habang nasa harap ng kalan ito. Isang ang spicy seafood jampong, please. Hey Taesan. Bigyan mo nga ako ng 2 webfood octopus at pork stir-fried para sa akin. Sige, first order coming up. Oh my God, ang sarap. My God, first time kong kumain ng ganito kasarap. Isang soju nga please. Wow, hindi pa ako nakaranas kumain ng Chinese jampong. Naluluha ako, nakatanggap ka ng karma points, at habang busy pa rin ang ating bida sa pagluluto. Ang gwapo niya talaga, ang cool niya, Jiang Taesan, maglakas ka lang ng loob, tignan sila, subukan mo lang, bulong ng babae na katim niya sa engineering, nalihim nakatingin sa ating bida, dahil nagseselos ito sa lahat ng humahanga at papuri na sinasabi nila sa ating bida. Hey, Taesan, nandito kami. Naku Taesan, ang sexy mo naman pag nagluluto ka, parang hindi ako makakatulog ngayon, sabi ng mga babaeng estudyante habang kinikilig ang mga ito. Hahaha, salamat at marami pang order mula sa inyo. Ano ba ang mga ito? Di ba taga music department sila? Bulong ng ating bida habang nakatingin sa mga babaeng estudyante. Maya-maya ay may lumapit. Jiang Taesan, ang lalaking ito ay nakatapos na naman. Ngayon narito ako. Gusto kong makita ang lalaking ito dito.
Ito ang professor na nandoon nung nag-admission at ma-interview ako nang makapasa ako dito sa University of Korea, bulong ng ating bida. So, nag-aaral ka ng pagluluto imbes na pumasok ka sa klase, ha? Ngumiti ang ating bida at, Professors I love you. Oh my, gusto mo ba ng isang packet mula sa amin? Masama yan, biro ng professor, hahaha, tama gagastos tayo ngayon. At dahil magbibigay kami ng pera ng maaga, makakakuha tayo ng maraming pagkain na hanggat gusto natin. Syempre po aalagaan ko kayo. Habang busy na nagluluto ang ating bida ay may bigla tumawag dito. CEO Jang, agad lumingon ang ating bida at bakas ang katuwaan nito. Lawyer Joe, CEO narito na po kami, kasama ni Lawyer Joe, ang dalawang babae na Secretary Yo at ang babae si Do. Agad lumapit ang mga ito. Oh, may marunong ka din bang magluto CEO? Mga celebrities ba sila? Wow, ang hot niya, haha, school ko ito diba? At hindi mo ako dapat tinatawag ng ganyan dito. Naku pasensya na po, okay tahimik lang kaming kukuha ng makakain at aalis. Bigla naman lumapit ang isang lalaki at, welcome, pinahihintulutan ko kumuha ng upuan para sa dalawang magagandang babae dito. Hahaha ang lalaki nga naman, bulong ng ating bida. Yu Sunbay batiin mo muna yung katabi nila, parang alilangan pa ang lalaki, ang tao ito ay si Director Jo Yoon Tae of Samwo Law Firm, pakilala ng ating bida, ha, ano, gulat na napanganga ang lalaki, pati na rin ng ibang nakarinig na estudyante na nasa law department sa Samwo Law Firm. Nice to meet you all, ako nga pala si Jo Yoon Tae from class of 77. Sabay-sabay yumuko ang mga ito at, Son, someday ikinararangal po namin na makilala kayo. Sasabihin sana ni Lawyer Joe, na ayos lang nang may bigla dumating. I see ikaw ang unang dumating, agad lumingon si Lawyer Joe. Bahagya sumulyap ang ating bida, nandito na ang financial na hinihintay ko. Bulong ng ating bida, it's been a while, Joe Sunbay. Oo nga, Director of Lee at Jang narito ka rin. Ano? Si Lee Jang, lalo na panganga ang mga tatlong estudyante kaibigan ng ating bida hindi pa nga sila nakaka-move on sa pagkabigla kay Lawyer Joe, eto na naman ngayon. Maya-maya ay may tumawag sa dalawang lalaki, oh. Kayo wala ba kayong nakikita dito, ha? Sunbay narito ka rin. Nice to see you Sunbay Nim, kayong dalawa mabuti pang bisitahin nyo ako sa Atlantic. At doon tayo magkita-kita, this time sa Atlantic naman ngayon. Hindi na maitikom ng tatlong lalaking estudyante ang pagkabigla sa mga nakikita at naririnig nila. Hubei narito ako, yep, thank you so much for coming here Sunbay. Ang sarap pumunta dito kahit saglit, tama ba Sunbay Nim? Tapos ay nagtawanan ito, isang malinaw na pagtitipon ng mga makapangyarihan tao. Bulong ng ating bida sa kanyang isipan, kahit ang kilalang walang emosyon na direktor na si Lee ng Lee at Jang ay mukhang tao dito. Well, I guess at ito ay talagang isang hindi kapani-pani walang tanawin, at mula sa isang table ay may tumawag sa mga ito, Hey Jo Yoon Tae, Son Dig-yoon, Lee Song-chul, huwag nyo nang istorbohin pa ang mga bata dyan, at halika na kayo at lumapit na dito. Nako, si Sunbay Nim kailan pa kaya siya dumating? Ang mga elite lawyer ng South Korea, lahat ay nakita-kita sa isang university festival. At ang lahat ng kaganapan ay nakagitna si Jang Tae-san. Sumapit ang hatang gabi sa condo hotel ng ating bida. Habang nasa elevator ito at pinindot kung ilang floor siya nakatira. Habang namimilipit ito sa nararamdaman sakit ng tiyan. Aray, ang sakit ng tiyan ko, ha, naparami ba ako ng inom ng alak o something ano? Paano nga ba ako nakainom ng maraming alak, habang nahihirapan ito sa sakit ng tiyan ay pinilit nitong alalahanin ang mga nangyari, habang kainuman niya ang mga estudyante, hawak niya ang baso ng alak, sino ba ang nakakaalam na magaling siyang uminom, si Sian, bumukas ang elevator, kampante siyang naglakad at pinindot niya ang passcode ng kanyang pinto, bumukas naman ito, at parang may kakaiba itong naramdaman. Kakaiba at hindi pamilyar ang pakiramdam ko, bulong ng ating bida, hindi ito kumilos at nakaramdam ito, medyo banayad, muling bulong nito, may naramdaman itong kumilos sa kadiliman, sa isang bahay, mag-isa akong nakatira, dapat pareho ang atmosphere. Pero, bigla may bumaril sa ating bida agad itong tinamaan sa dibdib na ikinabigla niya.
Muling pumutok ang baril at muli ito tinamaan, maaninag sa kadiliman ang liwanag ng sunod-sunod ng putok ng baril na mayroon silencer. Umiwas ito kahit hindi nito alam kung ligtas ang kanyang pag-iwas dahil sa sunod-sunod na buga ng nag-aapoy na baril. Muli itong tinamaan sa may balikat agad itong napaluhod, at tila nataman din ang kapirasong damit na napunit sa pagkakabaril, ngunit naramdaman nito na muli magpapaulan ng bala agad umilag ito at tumalon. What the fuck? Bahagya kumubli ito sa tabi kahit hindi siya sigurado kung ligtas doon. Hinawakan nito ang parteng tinamaan ng bala sa may balikat mababakas na nasaktan ito. Tang ina, tumingin ito sa kadiliman. Wala akong makita kahit ano. Anong gagawin ko? Ano ang dapat kong gawin? Bulong nito habang pinag-iisipan ang dapat niyang gawin. Muling lumingon ito para makahanap ng kahit isang sandata. Ayun, napatingin ito sa isang vase. Kinuha ang vase at kinuyam nito ang kanyang kamao at nagalit ang mga ugat nito. Pero kailangan kong tapusin ito sa isang shot. Ang distansya ay humigit kumulang 7 metro. Ang omniscient attack and defense range is correct. Agad inihagis nito ang vase sa ibang direksyon. Agad binaril ng kalaban ang vase na inihagis ng ating bida. Agad sumabog ito at nabasag. Nakita ng ating bida ang direksyon kung saan nanggaling ang putok ng baril. Nakita nito ang isang anino. Nakita rin kita, napamulagat at kinuyam nito ng madiin ang kanyang kamao at nagtunugan ang mga buto nito at parang nag-ipon ito ng malakas na puwersa ng kapangyarihan at mamatay ka. Lumabas ang parang kidlat sa kamao nito at tinapat sa lalaking hanggal. Agad tumama ito sa balikat ng lalaki, agad sumabog ito at humiwalay ang braso nito sa balikat, napasigaw sa sakit ang lalaki, at tumalsik ang mga dugo nito sa bintana, at agad bumagsak. Ang putang inang ito, gusto mong makipaglaro sa akin? Maya-maya ay napaluhod ito. Tang ina, at agad napadapa ito. Kailangan ko pa rin dumalo sa shareholders meeting bukas. Bagaman, what the hell, bulong ng ating bida bago ito nawalang ng buhay. Kinabukasan, everyone please take your seat. Tumingin naman si Lawyer Joe sa kanyang relo. Bakit wala pa siya dito? Maya-maya ay kinuha nito ang cellphone at nag-text ito. May nangyari ba? CEO Jiang, nasaan ba siya at ano ang ginagawa niya? Bulong nito, ayon sa desisyon na ginawa ng distrito ng Seoul, ang ANA Stock Company. 2008 May 21 Stone Stockholder Meeting ay magsisimula na. Ang pagpupulong ng shareholder na ito ay ginanap bilang tugon sa maraming mga kontrobersyal tungkol sa pamamahala ng grupo. At ayon sa kahilingan ng mga shareholders, ang pagpupulong ay magsisimula na. Ang representative of the foreign investment company, na naglalabas ng mga maling pag-aangkin, ang abogadong si Jo Yoon Tae, mula sa Samwo Law Firm, ay tatayo na. Damn it, parang kailangan kong magsimula nang wala si CEO Jiang, bulong ni Lawyer Joe. Agad tumayo ito sa harapan at, "My name is Jo Yoon Tae of Samwo Law Firm. I'm sure alam ninyong lahat ang mga problemang kinakaharap ng ANA Group. Dahil sa M&A Group ay kasalukuyan nahaharap sa mga problema sa liquidity management, at dahil sa kanilang maling pamamahala, tumaas ang mga gastos at bumagsak ang kita. Hindi lang ang manager ng ANA at ang tunay na may-ari nito, si President Oh Sung-hyuk, kasama ang kanyang pamilya. Nanggigil naman sa inis ang president ng ANA na si Oh Sung-hyuk sa pagbanggit ni Lawyer Joe sa pangalan nito. Putang ina, sambit nito ng mahina. Ginamit ni Tan-il ang media at nasira ang group image nito. Dahil sa kabiguan kunin ang Daewoo Jessen, ang mga pondo. At ang mga pondo at kapital ng kumpanya ay napakababa. Ang mga materyales ay nagbibigay ng lahat ay nai-record. Ang kasalukuyan estado ng mga grupo ay isang punto kung saan kung bumagsak man ang isang panig, na maapektuhan ang pabilog na investment at maraming garantiya ng palitan. Dahil sa parent company ang loan, darating ang grupo sa point na imposible na ang makaahon, at kung bumagsak ang grupo ngayon, ay hindi na ako magtataka. Hindi ka ba masyadong malupit, sigaw ng isang lalaki? Oo nga. Dapat ay gawin mo itong mode Russian. Sigaw naman ng isa pa, itigil mo na ang pagbalik sa mga bangyaga, mga assholes. Maliwanag na ito ay pagtataksil. Pagtataksil, tumahimik ka. Ano? Sinong sinasabi mong tumahimik? Everyone please huminahon kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang mga foreign investment lumalabas ng ganito kahirap para sa akin ang nagpupumilit na grupong ANA.
At upang ang may-ari ng kumpanya ay hindi isang solong tao o pamilya ngunit ang mga shareholders, naghahanap kami para maalis ang mga malpractice ng ANA ngayon. Malpractice, nababaliw na ba siya, hindi ba siya ay masyadong malupit, at bilang isang shareholders na nagmamay-ari ng 49.42% hinihiling ko, na ang kasalukuyang presidente na si Oh Sung-hyuk, at ang kanyang mga director ay tanggalin. 49.42%. Anong sabi niya 49.42%? Anong nangyayari sa mundong ito? At kailan pa siya nakakuha ng napakaraming share? Narinig namin ang sinabi mo. Ngayon ay maririnig natin kung ano ang kasalukuyan president. Oh Sung-hyuk, tinatawagan ka namin at kailangan mong sabihin para sa kanya ang laban mo sa argumentong ito. Agad tumayo ang lalaki at pumunta sa harapan. Kinabahan naman si Lawyer Joe dahil hindi pa rin niya nakikita ang ating bida at hindi na mapakali ito. Hindi kaya talagang may nangyari kay CEO Jang? Hindi pa ba siya late? Bulong ni Lawyer Joe. Hinawakan naman ng lalaki ang mic at itinapat ito sa kanya bago ito nagsalita. I am ANA current President Oh Sung-hyuk, 49.42% nahihibang na ba siya? Bulong ng lalaki. Una ikinalulungkot ko ang pakikipagkita sa aming mga shareholders para sa mga negatibong dahilan, pero dahil dyan humihingi ako ng tawad na walang dahilan, at yumuko ito, at habang nakayuko ito, Jang Tae-san, curious lang ako kung bakit wala ang brat na iyon. Tama, ang dahilan ay namatay ka na kagabi, hihihi, bulong nito, habang nakangisi. Hehe, walang mangyayari kahit gaano kayo katagal maghintay. Muling bulong nito nang nakangisi, tinignan nito ng patago ang mga shareholders. Maya-maya ay muling nagsalita ito, mga shareholders ako si Oh Sung-hyuk ay hindi papatay. Ang ANA Group na pinasa sa akin ng aking ama at ipinangangako ko na proprotektahan ko ang grupong ito. Hindi pa natukoy ang bilang ng mga Daewoo Joseon people. Nakatanggap din kami ng tugon mula sa gobyerno patungkol sa aming mababang kapital. At kung kaya lang natin malampasan ang mga humahadlang. At sisiguraduhin kung ang investment na ginawa ninyo ay magbubunga ng higit pa na maibabalik sa inyo. At hindi kami titigil sa paglilingkod sa aming shareholders. And everyone please make the choice, at maniwala kayo kay President Oh Sung-hyuk. Muli hindi natin hahayaan mahulog ang mga negosyo ng Korea sa mga dayuhan. That it's correct, maliwanag na ito ay isang pagtataksil. Ngayon ay hindi na tayo magsisimula sa mga tanong. Ngayon sa pagkakasunod-sunod ng shareholders na may pinakamaraming share. Bigla itinaas ni Lawyer Joe ang kanyang kamay, mayroon akong tanong. Ano iyon, Mr. Host, hindi na kailangan i-drag ito, tama. Gawin na natin ang ating desisyon ngayon, hindi ba kailangan lang nilang lampasan ang dami ng shares na kasalukuyan pagmamay-ari ko? Kung pumayag lang si President O magbubukas na tayo. Ang fucker na yan, hahayaan kong dumaos-dos minsan. Bulong nito, haha sa tingin mo mahirap iyon. I'm sure naiinip na ang mga shareholders kaya pumapayag na rin ako. Ang mga abogado na magkabilang panig ay lumapit at magbubukas. Agad naman lumapit ang mga abogado ng magkabilang panig. At tinignan ito at binasa, anong nangyari? Nagulat ito sa nakita, na malaki ang lamang ni Oh Sung-hyuk. Paano kaya ito? Bulong nito, mas malaki ang stocks ng President O na hila pataas. Ito ay hindi ko inaasahan, anong nangyari? Anong nangyari? Hihihipalihim na ngumiti ang Hangul. Ang amount ng kanyang shares is 49.45%. Paano nangyari ito, kung iyon ang mangyayari sa aming mga pagpipilian? Nagkatinginan ang dalawang panig, heheheto na yung last piece na hindi ko nasabi kahit kanino. Bulong ng lalaki, ang mananalo o matatalo ay pinipili depende sa pinili ni Dong Griang. Si President Joe at ako ay nasa kahats na, bulong muli nito habang tumatawa ng palihim. Ang abogadong kumakatawan sa Dong Griang, ano ang dapat niyong gawin? Yes, ang aming Dong Griang ay, napamulagat si lawyer na ayaw isuko ang Dong Griang. Hindi, habang nakangisi ang Hangul, maya-maya ay biglang may nagsalita. Bakit ba? Sobrang traffic ngayon, humakbang ang mga paa nito na naka-rubber shoes. Everyone lahat ay nagtratrabaho ng masikap, I'm sorry kung na-late ako.
I am the CEO of Lord Jiang Taesan, habang nakatayo at sumaludo pa ito. Agad naman napalingon ang natutuwang si Lawyer Joe. CEO Jiang, nabigla naman sa gulat si President O, Jiang Taesan, teka, anong nangyari kahapon, bakit, nasurpresa ba kita, nakakita ka ba ng multo o something, paano nga pala ako nakasurvive, pumasok sa alaala ng ating bida ang nangyari kagabi, fuck shit, ang loto ko sa pangalawang buhay, hindi dapat, hindi ko hahayaan magtapos ito ng ganito, maya-maya ay biglang may lumabas na liwanag, gusto mo ba ang kakayahan pagalingin ang iyong sarili?